Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Hindi lamang po natin babanggitin ang lugar kung saan ito nangyari, sa kahilingan po ng nagpadala ng kwento. Ito po ang nangyari. Bilang isang bata noon at nasa elementarya pa, ay hindi ko maiwasan ang kapilyuhan at pagiging pasaway. Madalas ay puro laro ang nasa isipan ko. Nung nasa elementarya pa ako nun, ay doon ako nakatira sa bahay nila lolo sa probinsya. Doon muna ako pansamantalang iniwan ni mama sa kadahilan ng pumunta ito sa ibang bansa upang magtrabaho. Ayaw ko sanang umalis nun si mama, pero hindi siya nagpapigil. Kailangan daw niyang mangibang bansa upang maiahon ang pamilya namin mula sa kahirapan. Sa totoo lang, napakahirap talaga ng aming buhay. Kami na lang kasi ni mama ang magkasama dahil iniwan kami ng aking ama. Hindi ko man lang nakita ito dahil tinalikuran na niya ang kanyang obligasyon sa amin ni mama. Sa madaling salita, broken family kami. Ngunit kahit ganun, ay masaya pa rin ako dahil hindi ako pinabayaan ni mama. Saka ako rin kasi yung kauna-anahang apo nila lolo at lola. Kaya medyo spoiled ako kila lolo. Ang bahay nila lolo ay malapit lang sa kalsada, pero malayo ito sa sentro. Sa bahay nila lolo ay may mga malalakihang mangga, naglalakihang puno. May mga tanim ding gulay sa paligid ng bahay. May mga kapitbahay din kami, ngunit magkakalayo. Mayroong malaki ang distansya ng mga bahay doon. Isang araw nun, patapos na ang aming klase. Nagle-leksyon nun yung teacher ko sa huling subject at tungkol sa gardening. Dahil sa likod ng aming eskwelahan, may mga garden kami dun na kami nagtatanim. At meron din dong isang puno ng kalamansi. At nang sumapit ng 5:00, ay uwian na. Inaya na ako ng mga kaklase ko na sabay-sabay na daw kaming umuwi. Total, madadaanan naman daw nila yung bahay namin. Ngumiti lamang ako, ngunit sinabihan ko na silang mauna na dahil kukuha pa ako ng kalamansi para gamitin nila lolo. Wala pa kasing bunga yung tanim nila lolo at nanghihingi pa kami sa kapitbahay. Kaya naisipan ko na doon na lang muna manguha sa likod ng paaralan. Dahil yung puno doon ay hitik sa bunga. At malaki-laki na rin yung puno doon. Hindi na ako nagsayang ng oras pa nung hapon na yun. Agad akong umakyat sa puno ng kalamansi at nanguha. Medyo marami-rami na rin ang naipon kong kalamansi sa bulsa nang may makita akong batang paslit na dumaan. At may dala-dala itong bag na may kabigatan. Una kong napansin sa bata ay marumi ang damit nito at nakapaalang din. Dahil doon ay nakaramdam ako ng awa sa bata. Lalo nung tumingala ito habang nasa taas ako ng puno.
Parang nakita ko ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Kaya dali-dali akong bumaba sa puno at nilapitan ko yung bata. Na sa tingin ko mas matanda pa ako ng mga 2 taon lamang. Nang nakalapit na ako sa kanya, ay agad kong tinanong kung nasaan ang bahay nila. Gusto ko kasing matulungan yung bata. Kaya sinabihan ko siya na tutulungan ko siyang buhatin yung dala-dala niyang bag. Nang marinig ng bata yun, ngumiti naman ito sa akin. Kasabay nun pagkita ako sa kanyang sungki-sungking ngipin. Pinabuhat niya sa akin yung bag niyang dala. At tama nga ako. May kabigatan nga ang bag niyang dala. Kaya ako na yung nagdala nun. Habang naglalakad kami, ay tinanong ko siya kung saan banda ang bahay nila. Meron siyang itinuro dun. Dun sa may kakahuyan sa likod ng aming paaralan. Nang tingnan ko ito muli, ay meron nga parang maliit na daan patungo ron. Halos hindi ako makapaniwala nun na dun siya nakatira sa likod ng kakahuyan dahil may mga kwento-kwento akong naririnig na dun sa banda dun ay may nakatirang aswang, lalo na dun sa bandang kakahuyan. Ngunit binaliwala ko lamang yun. Kaya nagsimulaan na kaming maglakad patungo dun sa daan na yun. Nang biglang may tumawag sa akin. Nang lingunin ko, ay nakita ko ang isa sa aking mga kaklase. At tinanong nito kung saan daw kami pupunta. Kaya sinagot ko siya na ihahatid ko lang ang bata sa kanilang bahay dahil mabigat yung dala na itong bag. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya pero bigla na lang namutla yung kaklase ko. Para bang takot na takot. Kaya sinabihan ko na lang siya na mauna nang umuwi. Dahil uuwi rin naman ako matapos kong maihatid yung bata. Sa pangalawang pagkakataon ay inaya niya ako ulit na umuwi na. At huwag ko na lang daw ihatid yung bata. Ngunit mas nanaig yung awa ko sa bata. At isa pa, mabigat niya yung dala nito. Kaya sinabi ko na ihahatid ko lang naman yung bata pero uwi din ako. Kaya matapos yun ay hindi ko na lang pinansin yung kaklase ko. At ipinagpatuloy na lang namin ang aming paglalakad hanggang sa mapansin kong palayo na kami. Hanggang sa namalayan ko lang na nasa bukana na kami ng kakahuyan. Ito yung kakahuyan na kinakatakutan ng lahat. Dahil marami daw nakikita rito na hindi pangkaraniwan. Pero naisip ko rin ng mga oras na yun na kung mayroong ang ganun dun o may mga aswang dito, di sana dapat walang nakatirang bata dito. Maya-maya pa biglang nagsalita yung bata. At sinabi nitong 2 lang daw silang nakatira sa maliit na kubo. At yung kubo nila ay matatagpuan sa paanan ng burol. Makikita daw yun pagkalabas daw namin sa kakahuyan. Naroroon daw ang kanilang kubo. Naikwento pa ng bata na kasama lang daw niya ang kanyang lola na may edad na rin. Kaya siya yung madalas na uutusan ng kanyang lola. Kadalasan, siya yung namamalimos sa kalsada o di kaya sa palengke. Doon ko nalaman na kaya pala marumi ang suot ng bata at kaya pala nakapaalang ito. Dahil namamalimos pala siya para mabuhay. Kaya mas lalo akong nakaramdam ng awa sa bata nang malaman ko ang kanilang sitwasyon. Kahit mahirap lang din kami,
kahit kailan hindi ko naman dinanas ang manlimos. Nalaman ko pa sa kanyang kwento na matagal lang sumakabilang buhay ang kanyang mga magulang. Ayon daw sa lola niya, bata pa lang daw siya nang mamatay ang kanyang mga magulang dahil nagkasakit ang mga to. At kahit ganun, ay maswerte pa rin daw siya dahil pinalaki siya ng kanyang lola. Nahirap lang daw ang buhay nila. At minsan daw, 2 beses o 1 beses lang sila nakakakain sa isang araw ng kanin. May mga tanim naman daw silang kamote at gulay sa kanilang bakuran. Kaya kahit papano ay may nakakain sila. Ngunit ang pinakadahilan kung bakit siya nanlilimos ay hindi dahil sa pagkain, kundi dahil may sakit daw ang kanyang lola at gusto niya itong mabilhan ng gamot. Noong mga panahon na yun, ay hindi ko na malaya na parang naiiyak na ako sa kwento ng bata. Parang biglang bumigat ang dibdib ko sa naririnig ko. Masyado akong nahabag sa kwento ng bata. Agad kong dinukot ang natira kong baong pera mula sa aking bulsa at ibinigay ko ito sa kanya. Pagbigay ko ay nagtatatalo naman ito sa tuwa at nagpasalamat. Bagamat barya lang ang binigay ko, ay tuwang-tuwa ang bata. Habang nagkikwentuhan kami, ay hindi ko na napansin na nakalabas na pala kami sa kakahuyan. At kagaya ng sinabi niya kanina, nakita ko nga sa may unahan ang nag-iisang maliit na kubo sa paanan ng burol. Noong mga sandaling yun ay sinabihan ko na yung bata na bilisan na namin ang aming lakad dahil hapon na at uuwi pa ako sa bahay namin. Tanaw ko na ang kanilang kubo. Maliit lamang ito at kapansin-pansin ang pagiging simple lang ng pamumuhay nila. Pagdating namin sa kubo nila, ay nakita ko agad ang kanyang lola. Nakahiga ito sa banig. Sabi ng bata, ay ilang araw na raw itong may sakit at nakaratay lang sa banig. Kaya hindi ko maiwasan na tingnan ang kanyang lola. Habang pinagmamasdan ko yung matandang babae, ay medyo kinalabutan ako dahil medyo buhag-hag kasi ang kulot na itong buhok. Ang payat din nito at parang konting galaw lang ay mababalian na ito ng buto. Malalim din ang mga mata nito at nangingitim ang gilid. Habang pinagmamasdan ko ang mata ng kanyang lola, ay bigla itong tumingin sa akin. Kaya sa hindi ko sinasadya ay nagkatinginan kami. Biglang kumabog ng malakas ang aking dibdib. Bigla akong nakaramdam ng takot. Parang may kakaibang takot ang lumukob sa akin. Dahil ang talim ng tingin ng lola ng bata na yun. Nakatitig lang ito sa akin. Maya-maya lang ay bigla naman itong ngumiti. Hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam ako ng takot dahil dun. Nang bigla na lamang akong nakaramdam ng kalabit. Kinalabit pala ako ng bata at parang nabalik ako sa aking wisyo. Hindi ko na namalayan na kung ilang minuto na akong nakatulala nun. Kaya pinilit ko na lang baliwalain ang titig na yun ng lola ng bata. Nang mapatingin ako sa labas ng kubo, ay madilim na. Hindi ko na namalayan ang paglipas ng oras. Pakiramdam ko ay ilang minuto pa lamang ang inilalagi ko sa bahay na yun. Ngunit napakadilim na ng paligid.
Parang ilang oras na ang lumipas. Dahil dun ay agad akong nagpaalam sa kanila na uuwi na ako sa amin. Dahil sigurado akong nag-aalala ng lolo at lola ko sa bahay namin. Ngunit pinigilan naman ako ng bata at sinabing kumain muna raw ako ng kamote para hindi ako gutumin sa aking pag-uwi. Inabutan ako ng isang kamote ng bata. Kinuha ko naman yun. Nagpasalamat muna bago tuluyang nagpaalam. Pagkalabas ko sa maliit na kubo, ay mabilis na akong tumakbo patungo sa kakahuyan kung saan kami dumaan. At dahil sa kakatakbo, ay nakaramdam na ako ng gutom. Kaya kinain ko na rin yung kamuting ibinigay sa akin. Malapit ko nang maubos yung kamote nang bigla akong makaramdam ng pagkahilo. Pakiramdam ko'y umiikot ang aking paligid hanggang sa natumba na ako sa damuhan at hindi ko na namalayan kung ano ang nangyari. Sa aking muling paggising ay naramdaman kong nakahiga ako sa matigas na higaan, parang isang papag. Nang kapain ko ito at tingnan ko ang paligid, ay doon ko napansin na nasa loob ako ng isang kubo. Ang kubo na yun ay mayroong nakasinding gasera. Hindi ko matandaan kung paano ako napunta sa kubo dahil ang huling naaalala ko ay bigla akong nahilo matapos kong kainin yung kamote. Habang nakahiga ay pinapagala ko ang aking paningin sa paligid nang may biglang nagsalita sa aking ulunan. Kaya kinagulat ko yun. Agad akong tumayo at dun ko pa lamang napansin na nakagapos ang mga kamay at paa ko. Maya-maya pa'y may lumapit sa akin. Yung nagsalita ay lumapit sa akin dahan-dahan at dun ko nakita ang matandang babae ito. Siya yung lola ng bata kanina. Siya yung matalim na makatingin sa akin kanina. Hindi ako maaaring magkamali nun. Nasa kubo ako nung batang tinulungan ko kanina at ng lola niya. Siya yung nasa harapan ko. Nang mapansin kong mayroong hawak ang lola ng bata. Mayroon itong hawak sa kanyang kamay. At nang aking mapagtanto, ay isa itong palakol na ginagamit sa pangsibak ng kahoy. At ibang-ibang kilos ng matandang babae kumpara kanina. Tila wala itong sakit. Ngunit kakaibang galaw nito. Kaya parang hindi totoong may sakit ito. Nang maya-maya pa, ay biglang sumulpot ang bata sa tabi ng matanda. At nagsalita na, sa wakas daw ay makakakain na naman sila ng sariwang laman ng tao. Kaya labis akong natakot sa aking narinig. Dahil dun ay napahugulgol na lamang ako sa sobrang takot. Bigla akong naalala sina lolo at lola. At naisip kong hindi na nila ako makikita pa. Hindi na nila ako makikita dahil sa aking sinapit. Naisip ko rin nun si mama. Kaya lalo akong nakaramdam ng matinding takot at awa sa sarili. Kaya lalo akong napaiyak. Sa isip-isip ko akala ko'y mabait sila. Pero nagkamali ako.
Labis-labis ang pagsisisi ko nun. At dun ko pa lamang naalala ang sinabi ng kaklase ko. Kung bakit kasi hindi ako nakinig sa sinabi ng kaklase ko na huwag akong magtungo sa kakahuyan. Kaya sa abot ng aking makakaya ay nagmakaawa ako nun sa kanila. Pero tinatawanan lang nila ako. Mas lalo akong naglulupasay at nagsisisigaw. Ang dahan-dahang ilapit ng matanda sa aking liig ang palakol. Sinigawan ako ng bata na kapag daw hindi ako tumigil sa kasisigaw ay mapapadali lalo ang buhay ko. Gustuhin ko mang sumigaw ulit pero parang wala nang boses na lumalabas pa sa aking bibig dahil sa takot. Patuloy lang sa pagdaloy ang aking mga luha. At panay ang tawag ko, kina lolo't lola. Ipinikit ko na lamang nun nang mariin ang aking mga mata. Nang makita kong itinaas na ng matanda ang kanyang palakol na tila naghahanda na. Nagpupumiglas pa ako pero mas lalo lang humigpit ang lubid na itinali sa aking mga kamay. Nung mga sandaling yun ay parang tinanggap ko na lang na yun ang katapusan ko. Hindi na ako kumilos pa dahil na rin sa pagod at takot. At hinintay ko na lamang na may lumapat sa aking liig na palakol. Nakapikit na lamang ako dahil ayokong makita ang paglapat ng palakol na yun sa aking liig. Maya-maya pa ay may narinig akong sigawan ng mga tao sa labas ng kubo. Kaya agad akong napadilat. Nakakita ako ng parang mga ilaw sa labas ng kubo. Ilang sandali pa ay parang nakilala ko ang boses ng mga yon. Parang ang ilan doon ay boses nila lolo at lola. Agad ako nagpupumiglas at nagsisigaw noon sa loob ng kubo. Ilang sandali pa ay giniba ng mga taong dingding ng kubo. Madali lang nila itong nasira dahil luma na ang mga to at gawa sa amakan ang kanilang dingding. Nang muli kong tingnan ang kinatatayuan ng matanda at ng bata, ay wala na ang mga ito. Hindi ko na makita ang dalawa sa loob. Kaya mas lalo pa akong napahagulgol nang makita ko sina lolo at lola na nagmamadaling tanggalin ang lubid sa aking kamay at paa. Nang matanggal ang mga to ay agad ko silang niyakap at nagpasalamat dahil nailigtas ako. Inalalayan pa nila akong makalabas ng kubo kasama ang mga kapitbahay namin at hinanap nila ang matandang babae pero hindi na nila ito nakita pa. Gamit ang kanilang daladalang sulo ay napagpasyahan nilang sunugin na ang kubo. Habang papauwi na kami ay ikinuwento sa akin ni lolo na pumunta raw yung isa kong kaklase sa bahay at sinabi ang tungkol sa pagtulong ko sa bata na nakatira sa paanan ng burol. At nang malaman daw yun ni lolo ay agad daw silang humingi ng tulong at agad nagtipon-tipon ang aming mga kapitbahay upang ako'y iligtas sa kamay ng mga aswang. Noong mga panahon yun, doon ko pa lamang naalaman na aswang pala ang maglola. Mabuti na lang daw at hindi sila nahuli ng dating.
Hindi raw alam ni Lolo kung ano ang kanyang gagawin kung sakaling may mangyari sa aking masama. Ngayon ay 32 anyos na ako at kasalukuyan nang nakatira sa Makati. Ang pangyayaring yun ay nagsilbing aral sa akin na huwag ka agad-agad magtiwala kahit kanino, kahit pa sa batang paslit lang. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin, maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pa sa salamat po. Nais ko naman pong i-shout out ang Samahang Maralita. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Dalisay. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po sa Barangay 185 kay Kapitan Ato Oliva. Shoutout din po kay Ma'am Myra de la Cruz at sa buong kagawad ng Barangay 185 at kay Konsihala Ma'am Tess Heralde. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Ani Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Ani Apruebo, kay Ma'am Ani Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy. Shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera. Boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel. Shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa. Shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi. Shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea. Shoutout sa iyo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.